Ay, good morning mga kababayan. Sa araw ng Miyerkules, magandang umaga po sa inyong lahat. Sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa ating mga kababayan na ngayon ay nasa iba-ibang sulok ng mundo. Good morning mga Banatiros, good morning mga Bay, good morning Boss G, Boss Dada, Boss Banat Bay, good morning sa inyo lahat. At sana'y tayong lahat, mga kalidiis, ay nasa mabuting kalagayan lahat ng mga Pilipinos. Ating topic ngayon, ito namang talagang walang pagbabagong presyo ng ating mga bilihin. Kung saan hirap na po ang ating mga kababayan na maliliit lang talagang klaseng nilalang sa mundo. No? Sila po'y labis talagang nasaktan sa mga panahon ngayon. Sila'y labis na sugatan sa presyo ng mga pangunahing bilihin ngayon sa ating lipunan. Talaga naman, mga kababayan, kailan marinig at dinggin ng gobyernong ito ang ating mga kahilingan na maibaba ang presyo ng sa ganun po maaabot po ng mga maliit nating kababayan tulad ko, tulad namin, at marami pa naghihirap sa ating bansa. Ang ating pong mga kababayan ang daing at hinihiling ng gobyerno ito. Ngunit patuloy nagbingi-bingihan sa mga problema ng bayan ang ating gobyerno. Sa problema ng mga bilihin, sobrang sa pagtaasan. Wala na tayong patutunguhan kapag ganito po ang ating presidente na mamuno sa ating bansa. Asa nga pala mga kababayan, mga kalidiis, mga Banatiros, sa liit ng taong ito, sa simpleng tao, maliit na tao, mahirap. Pero nasaksihan ko po, nung nagdaang araw, kung gaano kamabuting tao ang mga Banatiros na for the first time, nakasama ko sila sa kainan, sa hapag-kainan. Sila ni Boss Banat Bay, Boss Dada, at Boss G. Guevara. Na hindi ko po alam na dumating sa punto na yun, no? Na ako pala ay makaharap nila sa liit ng taong ito. Sa hirap ng taong ito, sa hirap ko. Pero sa awa ng Diyos, sa unang pagkakataon, nakasama ko ang mga kilalang mga Banatiros sa ating bansa. Kilalang makatao at maginoo. At marami silang dakila na dapat hinangaan talaga ng mga tao. Milyon tao humahanga sa kanila. Dahil sa kanilang katapatan at talaga namang makatao at totoong tao. Ako po ay unang nakasama ng isang tao at nakita ko talagang doon ko na po masasabi kahit hindi ko pa sila madalas nakilala. Pag ako po nakakaramdam ng kakaiba at pumasok po yung aking naramdaman na ikay ay isang mabuting tao, talagang yun na po yun. Hindi na po magbabago yung naramdaman ko kapag nakasama ko ang isang tao na magaan sa loob ko, naramdaman ko na isang dakila at marunong magmahal sa kapwang Pilipino. Hindi ko po akalain na makakilala ko si Boss Banat Bay na simpleng tao lang at
At si Boss Dada na simpleng tao lang din. Si Gibara, mas lalong simpleng tao lang. Sila po ay isang mga banatiros na mga vloggers na talaga naman simpleng tao lang. No? Sa liit kong ito, nakasama ko sila for the first time. Sino pa ako? Napakaliit kong tao. Pero sa awa ng Diyos, nakilala ko sila. Maganda ang approach nila. Napakabait nila. Kaya mabuhay po ang mga panatiros at mga kadidiis. Sana po yung patuloy nating gampanan ang ating tungkulin bilang isang tagapagligtas, isang taga-usig sa ating lipunan. Pinangasabi ng mga panatiros kung sino yung gumawa ng tama, palakpan, at kung sino yung gumawa ng mali, babanatan. Maraming salamat sa inyo, Boss Dada, Boss Banatbay, Boss G. Kung hindi po dahil kay Boss G, hindi ko po makilala ang mga banatiros. Especially si Banatbay at si Boss Dada. Si Boss Banatbay. Pagpapalain kayo ng may kapal at laging igdasan namang oras sa mga maaaring mangyari na hindi alam ng mga sakuna sa pagsubok sa ating buhay. Sana ay ating malampasan, makakayanan, at higit sa lahat ang pagmamahal sa ating kapwang Pilipino at lalo na po sa mga kapwa nating mahirap na kababayan. O sa atin namang mga mahal din sa mga OFW sa iba-ibang bansa. Kung po si Cruise TV, asapok ng ating mga hinangaan ng mga panatiros, Boss Banatbay, Boss Dada, Boss Gibara, at iba pa. Kami po ay patuloy na paglilingkuran ang mga OFW na nangailangan ng support sa ating gobyerno, na ngayon po ay talaga namang hirap ang support na natatanggap nila sa rehimeng Marcos. Napanood ko po minsan sa Facebook, pero hindi ko po rin kasi dumarami kasi po yung mga fake news, no? Itong fake news na to ang nakapapahamak din sa mga ilan nating mga kababayan na hindi naman natin kasi maharabi na minsan talaga tayo maniwala sa mga fake news. Yun nga doon lang din natin pagsisihan sa uli. Kaya sana yung mga gumagawa ng fake news, yung mga vloggers na gumagawa ng fake news para lang kumita sa YouTube, ay wag na po natin gawin. Gawin lang po natin tama. Isipin nyo at alalahanin nyo, pinasok nyo ang inyong pagka-vlogger na walang nag-utos. Wala nag-utos sa atin na pasukin ang vloggers, pagbablog. Kaya gumawa po kayo ng tama. Gumawa tayo ng tama kung saan makakatulong tayo sa nakakaraming mga Pilipino na nangangailangan ng tulong sa gobyerno na hindi napapansin ng rehimeng ito. Yun nga, sinasabi ko sa mga nakikita ko sa Facebook, marami tayong mga kababayan sa iba-ibang bansa sa sulok ng buong mundo na nangangailangan ng tulong sa ngayon. Pero wala po tayong napansin kung may nakakarating ba sa kanila ng tulong.
ng Remy Marcos na to. Hindi po katulad dati ni Tatay Digong, no? Ni Mir Duterte na talaga namang urada kapag tumulong, no? Pero ngayon, tutulugan ka muna mga ilang araw o ilang buwan kung saan wala ka na sa mundo. Bakit? Napakamaling sistema ang kalakaran ngayon. Yung palang sinasabi lang daw, yung sinasabi nila na may mga matatanggap ang mga estudyante sa SWD. Hindi ko rin alam, hindi ko rin masabi. Basta narinig ko lang na fake news daw yun. Kasi marami namang parents din na narinig ko na wala naman daw sila natatanggap. Wala naman daw sila natatanggap. Pero may mga balita, pero wala silang natatanggap. O kape muna tayo. Banaderos, kadidiis, coffee time. Sige lang. Ipagdasal lang po natin at patuloy suportahan ang mga pamilya Duterte. Huwag tayong magpapadala sa mga paninira laban sa ating mahal Mayor Duterte at pamilya nito. Sila'y ating patuloy na ipaglaban ang pamilya Duterte. Dahil nasaksihan natin kung ano ang ginawa ni Tatay Digong sa kanyang pag-upo sa ating bansa. Nag-iwan siya ng magandang alaala sa ating lipunan. Alaala na kailanman kahit sa maliit na tao ay hindi kayang malilimutan. Si Tatay Digong Duterte lang ang nakahimo sa tanan ng presidente nga ni Agi. Kay Tatay Digong ko lang nakita ang tanan na kaayuhan. Si Tatay Digong lang, si Mayor Duterte lang ang nakausab sa dagan sa atong kalibutan nga napuno na sa kadautan agi ning mga droga. Pero paglingkod ni Tatay Digong, nausab ang tanan. Wa man mausab buong Pilipinas, kay ubos, kay gamay raman ang mubo raman term ang iyang naabot. Pero daghan ang kausaban. Kung si Tatay Digong lang niabot na og mga 20 katuig nga naglingkod sa ating lipunan, mutuo jud ko na inlo na gyud ang tibok ng Pilipinas. Inlo na gyud. Kana gyud mga droga, wa na gyud na unta. Kung taas pa lang ang paglingkod ni Tatay Digong sa atong bansa. Kay mga Pilipino, mga simpleng tao, mutabang naman sa paghinlo sa mga droga. Kay naama sila yung gobyerno nga sandigan kapag sila ihadlok sa mga dautan, panulay. Naaman tayo gobyerno nga masandigan. Unang dili madlok ang mga simpleng tao, mga mamaya na mutabang sa gobyerno ni Tatay Digong. Kay naaman siya, mutabang man nato. Pag naay mga hadlok nato, naaman ang gobyerno, mutabang man. Pero karon pasagdan man ka, mo nang nasipag
usbong ang mga masamang elemento. Kaya wa na may tao nga mo gusto mo tabang. Wa na tao nga mo sumbong. Wa na lakas nga mo sulti sa gobyerno nga naay ko andre ana kay ba man sila o sila'y balikan wa may gobyerno nga mutabang nila. Mo nang maghilom-hilom na lang sila bisag nakikita sila, mo hilom-hilom na lang. Dili na sila mutugan kay unya lagi balikan. Sila'y balikan. Ay kay Tatay Digong kay di man manlok mga tao sa una kay og balikan si Tatay Digong ay mo atubang. Tabangan man ka. Mo nang hinay ang duga kay mutabang naman ang mga katawhan sa pagsugpo sa mga dautan. Agkaron o makipaglaom nga ron. Kaya umutabang nga karon wa may gobyerno nga atong sandigan. Pasagdan man ka. Tungod ko ba? Tunadong mo ko sa hulti ni Marcos ba? Yung duga, hayaan lang daw. Eh, total na matay ka pulisan, nga muusig nila, muusig sa mga droga. Sus Ginoo, nga nung sulti man sa ana. Eh, negosyo ko na, negosyo. Still dan, yung utok ba nga, way, nung dana utok yun. Pasagiran ako na ang kapulisan nga mo dakop. Unsao naman kung ang atong kapulisan lamunin na po sa ina ng sistema. Unsa may katuwiran nimo ng atong gobyerno sa iyang gipanulti nga kung ang atong mga kapulisan lamunin sa daotang sistema. Adiwa na. Wa na'y kapulisan nga muusig sa mga droga kay sila membro naman po. Talaga ni Marcos ba? Wadi hinungdan yung istorya ba nga wadi. Pistinyawa gid ba? Kamu kung maghimo galing mo droga kung manggamit mo araman niyo na. Naara na ninyo kung magpalulong mo sa droga. Pero ayaw ninyo i-appeal ang mga simpleng tao. Huwag kayong mandamay sa mga inosinteng tao. For example, nakadruga mo. Sige, sarili mo lang saktan mo. Sarili mo lang saktan mo. Magpakamatay ka. Pero ayaw panakit o lain tao. Oram na ikadaw ka na. Hindi man ka maminaw. Sige, magpalulong ka. Pero ayaw pa nakita og lain tao. Mora man ay gusto sa mga tao nga. Hindi man ulo. Gusto man ni muna kabiton, hutdon, halahot da. Pero ayaw pa nakita og lain tao. Kaya ito naman ka dito mandaot ug manakit kag lain tao kay agi sa droga. Inigong droga. Mas masahol pa sa sigarilyo. Sa akong analysis, no? Mas masahol pa sa sigarilyo. Ingon sila nga kinikunong droga. Kung makatik ka, inom ka, di ka mahubog. Di ko ka mahubog. Sige ka lakaw-lakaw. Sige inom. Di ko mahubog. Mao na inikawa sa power ng imong lawas, ang druga, mawa na sa imong lawas. At tunda po ko ito, muy na po ka dito sa kwarto, nga di na kaganahan mo gawas, kay mura ka talaga bang manok ng ibisukot. Wa naman tong kuhan, wa naman tong power sa
druga sa imong lawas. Mao nga nagmuy-muy man ka. Kanya hindi na mga ganahan mo lihaw. Wala mga ana na. Siyempre, wala kay ganang kumaon. Inom na inom, tapos tatong araw kintahay, wala ka mo kaon. At ito nakaganahan yung mukhaon ko nung humana kagamit. Pero muy-muy ni mga lawas, hinay, kung ka hinay. Bawa na uban, palit na pod. Palit na pod sila. Kaya ron mo, sigla na pod ni mga lawas. Sigla na pod lawas. Wa nila ko na ng ilang mga anak, wa na'y bugas. Ang ilang una-una, ang ilang kagalingon na makagamit na po sila. Kaya ron sigla na po ilang lawas. Oo. Pero ang pamilya, wala to, di na ito mapansin ng pamilya. Kaya nabuang naman sa pan. Ang kagalingon na magipangit na kay mukurog-kurog na mga buko o di mo gamit. Wala mo gamit na po sila. Maunang ang druga, ganahan sila. Ganahan sila, kaya rin di sila magkurog-kurog kung magagamit na po. Kaya muhain na po sila. Nakabuang ba, no? Di lagi normal. Makawa o normal ang druga. Anong imo man sudlon? Karon, nagkurog-kurog ka. Kaya gusto ni mong take og druga. Huwag mo kayo mampalit. Oo, nang adto na ka mangawat. Adto na ka makahimbog dautan sa imong kapwa nga. Mahirap pod. Lisod ra pod. Imong kawatan. Daon niya, unsa may lami ng druga nga. Mao man ay may tabo nimo. Ganahan day ka ana. Nangawat ra ka para nakaipay-udog ka. Kadto na apa kay kwarta imong pamilya, imong gipagsagdan na gutom. Kaya ang imong giunaw na ang imong kagalingon na makaanak ka. Tanang yung meron ko. Yung nakita ko na may interview si Marcos. Yung doon sa indahan ko nga kay na may batas ka mo usig. Negosyo mo. Mga baliw bag una ba? Mga wabay maayong paminsar sa pag-una-una nga ganang duga makadaot sa tanan. Tapos mga pa na yung isulti noon, istubag noon sa pag-interview sa mga media. Pasagdan lang mo ay kana na may batas. Unsa una po din karon o pasagdan na. Kaya matay batas. Nasayod man ta. Nga naay mga kapulisan involved sa droga. Unya o kanatanan, mahimo ng drug lord. Kinsa para mo usig. Kinsa babay mo usig sa mga droga karon kung sila na tanan ning ana na. Kawa di inong dali mo tubag ba Marcos wa ka. Makuna-una kang maayo. Kaya itong tanan mga Pilipino nagkalisod-lisod na. Kaya si Pangulong Marcos, maayo man eh. Maayo gud ni. Kanalang iyang nakapaligid sa iyang kalawasan. Kanang nakapaligid sa Malacanang. Kay daghan siguro ni si Marcos.
giunahon na nga para sa bansa naay mo babag. Karon sa pagbabag di na naibaw ani Marcos nga gihimo na sa mga nasa likod niya ang mga kurap-kurap. So na sa makibaw naanay nauna sa kanya aksyon ba. Paghimo og dili mayo. Munang paggising niya nauna na siya. Biskay muhimo og maayo. Siya kanto na nabay ni himo ang iyang mga alipuris na naghimo og dili maayo. Munang ay ubos ang kwarta sa kalibutan, ubos ang kwarta sa Pilipinas. Maayo man pero wa lang sa ngipon. No? Di man parehas ni Tatay Digong nga talaga strong republic man. Kung sa isulti, mao may masunod. Ang makikinabang ay sambay ng Pilipino man ang sa ilaha kay mga alipuris laman. Kaya sana huwag natin kalimutan mga DDS si Pamilya Duterte. Malapit na pong eleksyon, 2005, 2025. Dili na to sila pasagdan sa umaabot na eleksyon. Kaya wadyo tayo laing paglaom, kundi sila lang Pamilya Duterte lang. Wa man tayo laing pangitaon, wa man tayo laing pwedeng maglingkod sa bayan. Puro man atong wa man tayo nakita nga maayo nga maglingkod sa atong bansa. Pamilya Duterte man. Sila ramang gud ang sila ramang gud may ngipon. Ang gusto kasi ng tao karon, kailangan sa gobyerno naay ngipon. Ay wa kay ngipon, lamunin man ka sa maling sistema pag di ka isog. Isog ka tapos may prinsipyo karon ang may mudud may daog. Pero ka na mag-bayot ba? Ako to sulti rawain buwa kay gibuhat. Lamunin ka. Kaunon ka sa mga daotang sistema. O nang tayo nakitaan lain. Mga pamilya ni Duterte. Subok naman. Napay kasing-kasing. Maluloy-on. Isog pa yun. Para sa atong bansang Pilipinas. Ay dili na to sila kalimtan sa maabot nga eleksyon. Magsama-sama ta. Kitang tanan ng asambayan ng Pilipino. Wa man tayo laing gipangandoy. Ang atong gipangandoy kanaramang kausuwagan ng atong bansa. Daghang matabangan nga mga tao nga magkaroon ng trabaho, may baba ang presyo ng mga bilihin, magkaroon ng scholarship ang mga mahirap na mga kababayan, nag-aaral, magkaroon ng free. Sa walang-wala sa buhay, libre sa school, mga ganun ba? Tapos sa hospitality, yung mga walang pambayad sa may mga sakit, librehin ng gobyerno. Mga ganoon ang hinahanap natin kasi tayo mga pobre, wag man tayo mapadulngan. Wag man tayo mapadulngan lain. Ang gobyerno raman. Mo nga, maghimo ta, ituboy nato, ipalingkod nato sa atong Pilipinas ang mga pamilya Duterte. Kaya sa atong giunaw na, sa atong mga analysis, sila ramay makatabang nato. Wag may lain.
Subok naman sila nga matabangon, maluloyon, at handang mamatay para sa bayan. Subok naman, di man sila mga hadlok nga labanan ang mga dautan. Mao nga ang mga tao, mauban nila. Mao nang andam po ang mga tao musukol labanan ang mga dautan kay naamay pangulo nga mao'y nanguna sa makipaglaban sa mga dautan. Mao na mga Pilipino, di po mahadlok mauban, mao nang handa po mamatay. Mao man lay ko sa Pilipino. Pero nabodo lang ta. Na imbis ta mao'y manguna sa kauswagan ng atong Pilipinas. Mao naman oy paglaom, di maasahan. So, karon din natin mabudol og putro sa sunod nga eleksyon. Isure na to. Isure na to na kanag mamili Duterte ato dyan ilingkod sa kalibot bansa sa Pilipinas. Sila yung mamumuno aron natay dawat nga pag-asa, paglaom na kini atong nasod. Mudako ang kauswagan sa ekonomiya, sa peace and order, lahat, tanan. Mawa ang druga, mawa ang krimen, kung ano pa man. Di man mawa ang krimen, di man mawa ang druga, hindahay, pero dako ug kauswagan. Dako ug nawa. Dako ug nabawas. Mawa naman ang druga lalo na kapag ang mga Pilipino magtabang-tabang. Naisilingan, sumbong ni mga di naman kamadlo kaya na may gobyerno mo tabang ni mo. Ay, ubas man na. Ubas na. Tuo ka. Kana magtinabangay tanan mga pobre, mga tanan mga mahirap magtinabangay, ug pinsay mo gamit sa imong silingan magsumbong ka. Di man ka madlo kay na may gobyerno mo pasalig nimo nga kapag balikan ka. Ligpit dayon sila. Ligpiton dayon. Ana dayon ba? Mo nang di nakamadlok man mo sumbong na ang mga tao mo nang usog ka na. May bisag pulis. Kinsa man na. Sumbong. Mo na pamamalaod ng ating Tatay Digong. Mo na dili na to sila kalimtan sa 2025. Hubas yun ang mga adik na. Hubas yun ang mga dagdor na. Ilang mang ikumpara sa ibang bansa. Kinumpara nila ang mga paggamit ng droga sa ating bansa o sa ibang bansa. Kinukumpara nila. Sila mag-una-una nga dako ug kausaban. Yung musunod sa utok nila, no? Nga nung i-kumpirma nila ang kalakaran sa droga sa Pilipinas at sa ibang bansa nga. Ang atong bansa, utak man. Puro utak na lang. Wala ng puso. Diri sa atong bansa, dili na gyud maayo nga na ay droga. Kaya kinigong mga drug lord, kinain man ang atong kapulisan. Nangangain man at nagpakain man. Diba? Karon,
Ilan na pong gamiton ng mga bata nga walang kamumuang sa mundo. Gamiton man nila. Lagi didakpon kay bata man. Kana si Tianyos, pwede naman na magdala. 8-7 pataas, pwede na magdala. Nung sa ako niya magpudak na, ay inusinti man na, bata man na. Pero kanang libit-bit ay, pero kada dahil libit, gidala, kung saan nagdruga na, sulusot. Mo nang dili yun diri angay, nga musulod ang mga druga. Sa ibang bansa, God, kung compare mga wadi utok, kinukumpare nila. Sa ibang bansa, matigas ang batas. May ngipin ang batas. Pag sinabi ng batas nila na 18 years old batas, pwedeng gumamit yan. Masunod man, sundon man, diri sa ato kay di man masunod. Diyan nga naman imo mang i-compare nga ang paggamit na nga ultimo diri nga nagpasunod sa batas, nalamon man sa sistema. Mo nang dili gyud angay na musulod na at di mo angay i-compare. Talaga naman, bangag ka na talaga. Kaya mga kadidiis, mga idol ng mga panatiros, mga idol ng didiis, ay huwag po natin kalimutan na ihalal ang buong tigit ng pamilya. Duterte. 2025 po hanggang sa 2028, wala po tayong iwanan. Magsama-sama tayo sa pamilya Duterte. Talaga pong kung hindi po tayo sila ihalal sa atong bansa, ang atong bansa po talagang tataob na sa harapan. At dadami ang mga masasamang elemento. Baliktad naman ron, ang pulis naman doon mahadlok sa mga masamang elemento. Kaya may presidente ng ngako na sagot ko lahat kayo. Sila naman upatayan, pulis sa pulis. Sistema karon, pag adik yung, for example, adik yung hipi mo, makikisabay ka na lang eh. Kasi pag iinitan ka, hanggang sa maging adik na rin. Kung hindi mo naman kaya, tiisin at ayaw mong pasukin yung magka-adik mo, ilipat ka ng pisto. Pag doon, ganun din ang sistema. Nilala mo na kasi dahil sa pera. Dahil sa pera. Yun ang sabi makasarili. Sarili ang iniisip nila. Kaya kapag, for example, ikaw pulis at hindi mo kaya ang ganung sistema, mag-resign ka. Yun ang ginagawa na lang ng iba. Kung hindi sure kaya, mag-resign. Nalipat sa private. Magtrabaho ng private. So wala. Talagang hindi po talaga matatanggal yan kapag lalamunin talaga tayo pag hindi natin ihalal ang mga Duterte sa ating bansa.
O saan po manalo at maipanalo natin ang ating mga pamilya Duterte sa 2005 at saka 2028 for president election. Kahit ako po, papasukin ko ang pagtulong sa paglaban sa droga. Papasukin ko po yan. Hindi na ko kailangan magpakilala. Itutumba ko na lang yung mga salot sa lipunan. Basta pag sila na po naupo. Kasi may pag-asa, may masasandalan ka kapag once na may manakot sa'yo. May suporta sa'yo eh. Bala, baril, naman. Malakas na loob mong tumulong sa gobyerno kapag sila ang nakaupo. Kasi hindi ka nila pababayaan. So, mamatay ka. May mga tatanggap ng pamilya mo, hindi babayaan. Dahil ngayon, ay patay. Quits lang. Quits lang buhay mo. Ganun ang sistema. Yung quits lang. Nabulag man sila. Nabulag sila sa sistema ng pera. Bulag sila eh. Wala na inisip. Lalo na ngayon. Gulo-gulo yung mga inisip nila. Pinapasok nila gulo. Dito na lang sa ating bansa nagkagulo na dahil sa presyo ng mga bilihinan. Hindi magawa-gawa ng gobyerno kung paano ibaba. Tapos hanapin pa na yung gulo. Linisin mo nila, ayusin mo nila ang sistema ng bansang Pilipinas. Bago nila pasukin yung gulo, bago sila maghanap ng gulo, unahin nila muna ang presyo ng mga bilihin, bigyan ng trabaho ang mga Pilipinong walang trabaho, bigyan ng edukasyon at suporta ng gobyerno ang mga nag-aaral na mahihirap na mga kababayan, bigyan ng support ang mga may sakit na mga mahihirap na kababayan sa ospital, ibaba ang mga bilihin, bigyan ng trabaho ang mga walang trabaho, bahay. Yan lang muna ang gawin nyo kaysa maghanap kayo ng gulo. Yan ang gagawin nyo. Tama na. Sawa na kami sa paghihirap. Itong bahay ko na to. Oh. Ilang taon ko ito pinag-ipunan. Ilang taon ito. Nakabayan man ako ito pero talagang pahirapan. Hindi pa katapos. Sa hirap ng buhay. Huwag mo sirain. Family driver lang ako. Pero nakapagbahay ako nito. Pero ang tagal. 2004. 2006 na itayo. Kubo-kubo. Hanggang tuhod na yung bayo, hanggang tuhod yung lublak. Tagal na tambay. Tambay lang. Ipon na pera.
taon-taon, ipon. Pag nakaipon ng 40, pagawa. Next year na naman. Pag nakaipon ng 40, pagawa. Next year ulit. Nakaipon, 40, pagawa. 2014, nabubungan. Grabe. Grabe yung paghihirap nito papagawa ng bahay. Buti na lang na nakatayo na. Shout out dyan sa inyong lahat, sa ating mga mahal na Pilipina, mahal na Pilipino, mga OFW sa iba-ibang sulok ng mundo. Good morning po sa inyong lahat ngayon sa mga oras na ito, Merkulis. Anong oras ito? Alas City sa Pilipinas. Mga mahal nating kababayan dyan sa sulok ng mundo, saan man kayo ngayon, sana sa araw na itong Merkulis, nasa mabuti kayong kalagayan, tayong lahat. At bliss na bliss tayo sa araw na ito. At sa sunod pang mga panahon, naway tayo pagpapalain ng buong may kapal. Huwag po natin talikuran ang ating mahal na Panginoon na siyang nagiging gabay sa ating pamumuhay pang-araw-araw. Nawa tayo iligtas sa sakit, sa kapahamakan, sa mga taong masasamang elemento sa lipunan. Sana tayo ilayo sa kanila. Mamuhay tayo ng marangal, mamuhay tayo ng simpleng buhay. Malaga makakain lang tayo, wala tayong sakit, masaya tayo araw-araw, kahit may mga problema tayo. Yan lang po ang hiling ko sa buhay. At alam ko, yan lang din ang hiling ng nakakarami. Walang sakit, may kunting kita araw-araw, makakain araw-araw, at ligtas siyang masamang kapahamakan at masamang karamdaman. Mananatili po itong manalig sa buong makapal, at nawa tayo'y papalain ng buong may kapal sa ating mga paghihirap ngayon. Sana dumating ang araw na tayo ay magpapalain lahat. At sana po'y maiupo at maihalal ang tamang tao na maglingkod sa ating bansa. At handang tumulong sa ating mahihirap na mga kababayan tulad ko po at sa ating lahat. Hirap na po tayo sa presyo ng mga bilihin. Masakit man isipin. Hanggang sakit lang. Wala tayo magawa eh. Malayo tayo sa kawali. Hiling natin na sana yung upo ngayong 2025, upo ngayon sa 2020, maging tapat
para sa ating bansa. Ulitin ko muli, shout out po sa inyong lahat dyan sa iba-ibang sulok ng buong bansa. Naway kayo'y nasa mabuting kalagayan at ligtas sa anumang masamang karamdaman ng ating mga mahal na mga OFW. Excuse me. Sorry po. Oo. Uy! Nasa dalawa. Maraming pong salamat sa inyo. At hanggang dito na po i-live ko. Luzon, Visayas at Mindanao. Maraming salamat mga banatiros. Boss Banatbay, Boss Dada, Boss Jiggy Bara. Good morning sa inyong lahat. God bless. Mga kadidiis sa inyong lahat. Maraming po salamat. God bless po sa ating lahat. Amen. Ating mga mahal na OFW, thank you. Ma'am Susan David, thank you. Ma'am, good morning po sa inyong lahat. God bless and bless na bless tayong lahat. Amen. Thank you. Bye-bye. Yes. Okay.